Hello mga ka-for parent, alam nyo, nakakasad naman kasi huling video ko na pala ito kay Mimi. Ito yung pusa akong inampon dahil napadpad rito at hinabol ng aso nung siya ay maliit pa na ganyan palang kaliliit sa kuting na yan. So inampon ko siya at inalagaan kahit minsan umaalis din siya, hindi ko siya itinali or ikinulong. Mas pinababayaan ko lang siyang malaya kung saan niya gustong pumunta tapos babalik siya dito sa amin. Pero dito talaga na siya tumira. Tapos yan, nagkaroon na siya ng anak kasi 'di ba? Bitaw naman siya, nakakagala siya. Minsan bumalik siya sa amin, malaki na yung kanyang tiyan, pero dito pa rin umuuwi. At nagkaroon nga siya ng 5 anak. Kung makikita niyo yung mga nauna kong video, na yung mga anak niya ay gustong-gusto ng aking mga aso. Ayun, 5 yung anak niya pero namatay nga yung isa dahil nadaganan niya. At ganito nakalalaki yung mga anak niya. Pero dumidede pa rin yan sa kanya, although natuturuan ng kumain ng paunti-unti ng cat food, pero dumidede pa rin talaga sa kanya, umaasa pa rin sa gatas ng nanay. So kahapon, habang nakatambay siya sa labas ng bahay namin, bigla siyang sinakmal ng aso na siguro ay baliw yun. Tapos naawa talaga ako, hindi naman lang nakangiyaw si Mimi, hindi talaga binitawan ng aso hanggang sa mamatay. Tapos ang masakla pa, kinain ng aso, yan si Mimi, talagang awang-awa talaga ako. Napakasakit sa pakiramdam na ma-witness mo yung hayop na inagaan mo at kasama mo araw-araw, tapos ma-witness mo yung kanyang kamatayan. At napakabait po nitong pusa na ito at napakalambing sa akin. Kapag po ako'y natutulog, ay katabi ko yan. Katabi kong natutulog, basta may ginagawa ako, nakahilihid na yan sa akin. Kung naglilinis ako ng isda, nandun siya, kalapit ko sa lababo at humihingi siya ng mga pinaglinisan ko ng isda, like yung hasang or bituka ng isda. Hinihingi niya yun sa akin. At nakakalungkot talaga na makita ko yung pusa ko na kasama ko araw-araw at inaalagaan, hinahaplos-haplos, kinakarga, tapos makita ko yung kanyang kamatayan. Alam nyo, talagang hindi na siya nakangiyaw man lang, at pati ako, nagulat din ako kasi bibili sana ako sa tindahan. Nung makita ko may dumating na aso, akala ko wala lang, pero pagkakita kay Mimi ay sinakmal siya sa dibdib at talagang hindi na siya nakaiyak. Ayan, at ito ang mga naiwan niya. Ang winuworry ko dito, itong black na ito ay parang disabled pa siya, hindi pa siya masyadong makalakad ng maayos. At ayan, 4 na kuting yung kanyang naiwan, na talagang awang-awa talaga ako. Dahil kagabi, magdamag silang naghihintay. Usually kasi kapag umaalis si Mimi ng gabi or araw, tapos may nakita siyang pagkain sa labas, inuuwi niya talaga yan dyan sa kanyang mga anak. Halimbawa, nakakita siya ng pagkain sa labas, kunwari isda or ulo ng isda, kasi binabawgan yun doon sa labas. Dahil mabait ng pusa yan, dito sa mga kalapit kong boarding house, pinapakain nila si Mimi. At ang ginagawa niya, inuuwi niya dito sa mga anak niya. So ngayon wala nang mag-uuwi ng pagkain dito sa kanyang anak. At igagatas ko na lang din siya siguro kasi hindi pa talaga sila marunong masyado kumain ng cat food. Although kumakain na, pero mas asa pa talaga sila sa gatas ng kanyang nanay. So awang-awa talaga ako, kahit hayop tapos naulila sa nanay, nakakaawa talaga. Alam nyo guys, sobrang natakot ako, hindi ko alam kung iniligtas ba ako ni Mimi doon sa bangaw na aso, sa baliw na aso. Kasi katabi ko siya, kasi bumibili ako sa tindahan, tapos nakatambay naman yung pusa sa kalapit ko. Sinakmal talaga nung bangaw na aso yung pusa. Talagang grabe talaga ang sikip ng dibdib, ang bigat sa kalooban ko. Sikip sa dibdib na makita mo yung alaga mong hayop na pinatay ng kapwa hayop, o basta nakmasaksihan mo yung kanyang kamatayan. So ayun guys, 4 na kuting yung naiwan niya, nakakaawa, walang kamuwang-muwang na hindi na babalik yung kanyang nanay. Ayan o. Buti itong dalawa, okay na okay sila, hindi sila injury, wala silang karamdaman, pero yung dalawa ay mayroon talagang nararamdaman sa katawan kasi hindi makalakad ng maayos. Itong dalawang ito, napaka-playful nitong dalawang ito kasi hanggang sa kortina nangangalakyat yan. Pero yung dalawa talaga, hirap silang makalakad. Kaya kapag mayroong
dalang pagkain yung kanilang nanay, hindi agad sila makasalubong kasi hirap ngang lumakad. So nakakaawa talaga. Alam mo yun, yung buti sana kung namatay sa sakit yung alaga mong hayop, okay, parang mas matatanggap mo pa. Pero yung ma-witness mo na pinatay lang, although hayop naman yun, at hindi ko rin masabi kung bakit ba ginawa nung aso yun. Kasi dapat pag ganun yung aso na nagwa-wild na, dapat hindi pinapagala. Kasi feeling ko talaga baliw yung aso at nagwo-worry din ako, sabi ko baka may makagat na tao. Nabigla talaga ako kahapon. Hindi ko lang nabidyohan kasi wala naman akong dalang cellphone nung bibili sana ako sa labas. At hindi ko nabidyohan, pero may mga ibang tao na nagvideo. Alam mo naman ngayon na ang mga tao alerto agad kapag may mga ganong kaganapan, agad nakakapag-video. Pero ako hindi ko nabidyohan kasi uunahin ko pa ba yung pagbibideo kaysa dun sa pagliligtas doon sa aking pusa. Pero maraming tumulong sa akin. Maraming tumulong ng mga tricycle driver. Hinataw nila yung aso, pinukol, binato. Pero talagang hindi talaga nila bitawan yung pusa. Talagang iba talaga yung behavior nung aso talaga. Kasi ba't niya kakainin kung hindi siya baliw, 'di ba? Ayan, at ito na lang yung kanyang mga anak ni Mimi, talaga nakakalungkot. Ito, sila na lang, silang apat na lang yung natira. Naglilinisan na dati ginagawa nung kanyang nanay, pero sila na lang ngayon yung nagtutulong-tulungan para linisin yung kanilang sarili. Dati kasi, yung lugar na yan, tambayan niya ni Mimi. Kapag natutulog siya, diyan siya talaga pumupwesto sa lugar na yan ng sopa. Yan, yung taas na yan ng sopa, diyan siya nakapwesto. Tapos nitong lumalaki yung kanyang mga anak, hanay-hanay sila dyan, nakakatuwa nga kasi apat yung anak niya, tapos nandyan si Mimi. Bali 5 silang dugtong-dugtong na nakahanay dyan. Ngayon, wala na yung mama nila. Feeling ko kaya sila dyan nakapwesto kasi hinihintay talaga nila yung mama nila na dumating. Ayan, at nililinisan niya yung kanyang kapatid. Nakakaiyak, ang sakit sa dibdib na makita mo yung mga alaga mo na ganyan, na naulila, na hindi pa talaga dapat mawala ng nanay. Yan, dumidede pa yan eh. So, kailangan ko ngayon silang gatasin. Kasi hindi pa sila gaanong kumakain ng cat food. Although, tumitikim-tikim na. Pero hindi ganon talaga na kumakain na talaga sila ng todo ng cat food. Kasi asa pa nga sila sa gatas ng nanay. So, ayun guys, nakakalungkot. At wala tayong magagawa kundi alagaan ko itong mga naiwan ni Mimi. So love na love ko yung si Mimi kahit yan pusang lansangan na inampon ko naman at minahal. Nasa 2 years ko din yung inalagaan, siguro 2 years or more. At kung nasaan man ikaw Mimi, nakakalungkot man yung naging kamatayan mo, aalagaan ko itong mga naiwan mo sa akin na apat na makukyot na mga kuting. Ayun lang guys. Thank you for watching. Although nakakalungkot ang araw na ito, ay salamat pa rin sa inyo at sa mga nanonood ng aking videos. Salamat po sa inyo. Thank you for watching. Bye bye guys.